Hello everyone, my name is CJU Buntigao, and in this video we will be talking about Marxism. In today's discussion, we will understand what is Marxism and identify who are the people involved. We will also get to know what is historical materialism and dialectical materialism. So what is Marxism? Marxism is a sociological and political and economic philosophy developed by Karl Marx. This theory focuses on the struggle between the capitalists and the working class, leading to social inequality. So ang Marxism, ang Marxism is nag-focus sa struggles between sa capitalists, the bourgeoisie, and the proletariat, the working class. Ang bourgeoisie here sa Marxism is sila tong mga merchants or sila tong mga dato, mga bossing nga nag-hire sa mga proletariat para mag-work sa ila. Sila tong mga bayad sa ila. Pero diri is unfair ang ilang treatment sa mga proletariat, sa mga working class. Kaya gina-exploit nila to. So, ang mga proletariat, ang mga working class, sila tong mga walay kaya. Sila the have-not. Sila ang nag-work sa capitalist. So, because because sa unfair treatment sa proletariat ay sa capitalist, sa proletariat, nag-lead ni sa social inequality. Muni ang gitawag ni Marx nga class struggle. Importance of Marxism in social science. Marxism provides a powerful tool to analyze social inequalities and power dynamics within a society. Nag-help ang Marxism sa pag-analyze sa mga problema sa society, sa kung na ba ito yung mga inequalities o katong mga classes dito, kung sa itong mga class nga na dito. Also, it propagates the establishment of a classless society. Diri sa Marxism, nag-propose ni nga dapat wala na yung mga class. In this case, ang pasabot sa class is, di ba, now, for example, nowadays, natay ginatawag na mga businessman, mga dato, o naputay mga ginatawag nga pobre, o naputay mga tama-tama lang. Mo na ang pasabot sa class diriya. The means of production, distribution, and exchange should be owned by the community as a whole, as against private ownership. Dapat diriya sa Marxism is wala na daw mga private properties. Diriya sa Marxism is ang mga private properties sa mga katong mga dato is dapat gina-share na sa tanan nga naa sa society. So, diriya dapat equal tanan sa Marxism. Marxism significantly impacts social science by providing a framework for analyzing social structures and power dynamics, highlighting economic inequality and exploitation, and inspiring critiques of capitalism and movement for social justice. Its emphasis on class struggle and historical materialism, which we matakal na to niya, offers valuable tools for understanding societal changes.
So, despite criticism, nadya po'y Marxism is naka-influence Japon, nadya po siya influence sa sociology, economics, sociology, economics, o sa political science. So, napadya po'y author nga naga-base ani nga theory. Historical materialism. Historical materialism states that the material conditions of the mode of production determines its organization and, more importantly, its development. Example, how goods influences society and how society changes over time. Another, kaning historical materialism is muna siya ang nga ang modes of production mo ang naga-determine sa iyang organization ay sa economics. Mo ang naga-shape sa economics. It explains how societies changes over time and kung unsa to ang naka-influence ato nga mga changes. It argues that the material conditions of a society, particularly its economic system and how people produce and distribute goods, are the primary forces driving historical changes. Diri sa historical materialism na ay na-identify mo ni ang gi-identify ni Marx nga mga modes of production sa overtime. So, mo ni ang base sa una nga giun sa pag-organize sa society ang ilang economics. First is the primitive communism. This mode existed in early human societies where there were no private property. People live in small communal groups and shared resources, labor, and the fruits of their labor. For example, ani is ka ng mga hunter. Ang mga hunters, sila ra ang nagahunt sa ilang sariling mga foods for sila ra ang nagakuha sila mga basic necessities for survival. And another one is kana magtanom. Sa una, para makasurvive sila is nagatanom sila. So, sila ang naga-provide sa ilang kaugalingon rapod. Walay mga walay mga nagboss-boss sa ila, wala sila mga lords. Sila ra jud. Next is ancient slavery. This mode was based on slavery and agricultural production. A ruling class owned the means of production, the land, and enslaved people to work it. So, naay mga tao nga naga-slave. By slave, katong mga suluguin. Ang mga slave is wala sila mabuhat dili sila makapalag sa kung unsay iingon sa mga tag-iya sa ila, kato ni palit sa ila. Mura ni siya human trafficking. Ginabaligya ang mga tao para makakwarta ra pud sila. So, ang mga slave is ginagamit sa ilang mga owners para ra pud magtrabaho. Sila tong nakaingon for example diri nakaingon nga sa agricultural production. Ang mga slaves sila ang magtrabaho, sila magatiman atong mga kuan. For example kana magtanom. So sila ang magtanom. Kadalasan ani is sa ancient Greece, Rome ug sa Egypt. Next is feudalism. This
mode was based on a system of land ownership and serfdom. The ruling class, the nobility, owned the land and granted peasants, katong mga serf, the right to work in exchange for loyalty and services. So kaning feudalism is naana diri mga nobility katong nanay king, mga dukes, barons, naana to. So ang diri is naputay ginatawag nga peasants. Sila po to mga walay kaya, mga pobre. Ang ginabuhat ani diri is in exchange for protection, ang mga peasants in exchange for protection og duty, loyalty. Ang mga peasants is naga-work sa mga nobilities para protektahan sila. So, mostly kanina sa mga medieval Europe. Next is the capitalism. This mode is based on private ownership of the means of production and wage labor. Capitalists own factories, businesses, and resources and hire workers to produce goods for their profits. Example is karon nga present is example ani is mga businessman. Di ba nag-hire sila mga workers para moto mag-produce sa ilang mga products para ilang mabaligya. So mo ni ang capitalism. Dara, example is modern industrial societies. Next is the communism. This mode is Marx's vision of a future society where the means of production are collectively owned and controlled by the workers. There would be no private properties or class divisions, and production would be based on need rather than profit. So murag ni balik sa sa primitive communism sa pinakauna. Marx envisioned this as a future state, though it has been implemented in various forms in the 20th century. So ang communism is wala yung mga class divisions, wala to mga capitalist, katong mga oppressor. Ang naara diri is pantay-pantay ang tanan. Itong mga private properties mabilong to sa all. So Marx did not believe that these modes of productions were static. He argued that each mode contained internal contradictions that would eventually lead to its downfall in the emergence of a new mode. So ana si Marx diri nga each mode of production kay naadjay naadjay mahimo nga mga struggles, mga class struggles, naadjay mga conflict. Mao nang he believe nga kaning each mode is pwede siya mag-lead sa iyang downfall. He saw capitalism as inherently unstable and predicted its eventual replacement by communism. So, na-predict niya dito, he predicted nga ang capitalism is unstable. So, pwede to siya katong capitalism, pwede to siya mailisan sa mga tao by communism. Katong capitalism is
pwede to siya mailisag communism. So, naidwa ka dahilan diri bakit nag-exist ang social inequality. So, there are exploitation and alienation. Exploitation, laborers are given low wage while the capitalists profit. So, diri nasaid kay ang ilahang makuha nga sweldo sa ilahang amo or sa ilahang trabaho kay balik ra gihapon kay sila ra mga mo palit sa ilahang produkto na gihimo. So, ito ang kalagayan na kung makita ang capitalist habang naghihirap pa manggagawa. So, sa alienation, describe the estrangement of works from their work, their product, their fellow human being, and their own potential. So, diri as alienation, hindi pantay ang pagpapasahod sa kanila o sa manggagawa. May social inequality na ginakuhaan nila ba o dili align sa ilang trabaho ang ilang sweldo. So, sa Marxism, makita dito ang pyramid sa lipunan. So, ang pinakataas aning pyramid sa lipunan ay tinatawag na ruling class. The ruling class ay manipulates the laborers with regards to production. So, ang kaning ruling class modo ni ang nagmamanipula sa mga workers o manggagawa at ang ginagawang produkto ng manggagawa. So, dahil sa sitwasyon sa ruling class, nagkakaroon ito ng false class consciousness. So, ang example sa false class consciousness is workers buy their own product from the capitalists. So, ang kaning false class consciousness ay modo ni ang sitwasyon sa mga gawa. Ang gihimo sa manggagawa na produkto mura gihapon daw ilahang paliton dahil mao man na ang gibaligya sa kapitalista. Then according to Karl Marx, the unity of the bourgeoisie can be shaken only by the unity of proletarians. So, na-explain naman ni CJ ang bourgeoisie o proletarians. Ang bourgeoisie, mao ni ang mga kapitalista o kanaganing namumuno o mao na ang mga amo sa proletarians. Then, ang proletarians kay mao ni siya ang manggagawa. So, ang ingon ni Karl Marx diri kay ang proletarians daw ay mao na sila ang ang ingon ni Karl Marx diri kay ana siya, the unity of the bourgeoisie can be shaken by only the unity of the proletarians. So, ang ingon niya diri wala ang proletarians daw ang gumagawa na paraan kung bakit umaangat lalong yumayaman ang bourgeoisie. So, ana siya diri, kailangan ang bourgeoisie po daw kailangan daw na magtulungan sila para ganing hilaon sa pataas ang proletarians according to Karl Marx. Karl Marx 1880 to 1883 wrote the Communist Manifesto in 1848 that showed the basic struggle between classes. It showed how the capitalist system is exploitative in that transfer the fruit of the work of the majority. So, kani si Karl Marx, na siya gihimo nga, like book siya. Ang title sa book kay Communist Manifesto. Then, ang sulod ato kay katong mga struggles between proletarians and bourgeoisie. Then, kani si Friedrich Engels in 1920 to 1895 was a German
social scientist, author, political theorist, philosopher, and father of the Marxist theory together with the Karl Marx. Kani si Friedrich kay muna siya ang na kauban ni Karl Marx na mahimo tong Communist Manifesto. And muna sila ang duha na nag-discover sa mga struggles sa mga classes. So, dumako naman tayo sa negatibong epekto ng Marxism. So, example na sa edukasyon. Na edukasyon na dria ay madaming discrimination sa lipunan. Like sa babae, dili man kasi na pag eskwela sa una, sa bala na sila kay atimanado silang asawa or silang pamilya. Ang mga lalaki ray pwede mo eskwela. Then kanang ilang eskwelahan dili siya kompetasyon utong galian. Like kana sige na sila away. Then inihalin tulad sa kulangan dahil limitado ang galaw ng mag-aaral mula batas at panuntunan na ipinapatupad dito. So diri sa Pilipinas nakuha din natin yung theory ng Marxism. Nandito ang political activist, New People Army, and Komunista. Muna sila ang example sa Marxism. And dito lamang po nagtatapos ang aming report.